6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Bilis ng araw 29 na tayo ng Oktubre 2025. Ngayon po ay Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, Mark Villar, pinakamayamang senador ng 20th Congress, may net worth na 1.26 billion pesos. 20 iba pang senador naglabas din ng kanilang SALN. Notary Public ni Gutesa pinakiampirma doon ho daw sa sinumpang salaysay sa Blue Ribbon, pero yung kanyang sinumpang sa salaysay sa Blue Ribbon Committee nananatiling valid. Bureau of Customs itinangging may gumagamit ng Rolls-Royce ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Mayor ng Tarlac City dinisqualified dahil naman sa issue ng residency. Irido conflict, ugat ng bakbakan sa tipo-tipo Basilan, tensyon under control na. Maulang undas mararanasan sa ilang bahagi ng bansa ayon naman sa Pag-asa. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, asahan ang maulang undas epekto ng tatlong weather systems. Ang Northeast Monsoon o Amihan, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Low Pressure Area. Sa weather outlook ng Pag-asa para sa undas 2025, ang LPA at ang ITCZ ang siyang magpapaulan sa Visayas at Mindanao, Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Central Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon. Simula yan bukas Huwebes hanggang sa Biyernes. Sinabi ng Pag-asa na magpapatuloy sa undas ang epekto ng LPA, Amihan at ICCZ o ITCZ. Kasama ang Bicol Region, Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera Region, gayon din ang Aurora at Zamboanga Peninsula. Sa linggo, asahan na rin ang epekto ng LPA at ITCZ sa Mimaropa, Calabar Zone, Bicol at Western Visayas. Samantala, mababa naman ang tsansang maging ganap na bagyo ang LPA na nasa loob pa ng forecast period. Pinabulaanan ng Pag-asa kumakalat na post sa social media hinggil sa manoy super typhoon na tatama sa bansa sa pagitan ng November 5 at November 7. Paglilinaw ng Pag-asa bagamat pinapakita sa forecast para sa potential cyclone activity sa susunod na 2 linggo na may medium chance na mabuo ang isang bagyo na sa labas ng Pilipinas mula October 27 hanggang November 2, highly uncertain o wala naman itong katiyakan. Sinabi ng Pag-asa, maaari pang magbago ang naturang forecast. Partikular na magiging direksyon at lakas ng potensyal na bagyo. Paalala ng Weather Bureau sa publiko ugaliin ang regular na pagmamonitor sa mga bisyong ini-issue ng Pag-asa sa kanilang official website. Huwag maniniwala sa mga hindi beripikadong ulat mula sa mga unofficial sources. Alam ho ninyo, yung kasing pagtatrack ho ng bagyo, nakabase po yan sa mga nakakalat na mga synoptic stations. Kaya hindi ho po pwede sabihin, eto may potensyal na ganito. Hindi ho. Kinakailangan, at saka yun ho, minomonitor. Nagsishare ho ng impormasyon ang Pag-asa sa kanilang mga kasama sa World Meteorological Organization.
hindi ho po pwedeng sabihin natin ito nakita sa satellite tapos manghuhula. Bolang kristal ho yung tinitingnan ng iba. Huwag ho kayo masyadong nagpapaniwala dyan. Magandang umaga, Pilipinas! Nagpaalala naman ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na dulot ng malamig na panahon. Ayon sa DOH, sa ganitong klima, madalas na dumapo ang mga trangkaso, sipon, pulmonya sa mga tao, lalong-lalo na sa mga bata at saka doon sa mga may edad na may comorbidity. Bukod dito, karaniwan din po ang allergic rhinitis at panunuyo ng balat. Upang makaiwas, payo ng DOH, madalas ang paghuhugas ng kamay gamit ang shield bath soap o dili kaya paglalagay ho ng family alcohol at pagkain ng masusustansyang pagkain na mayaman sa prutas, sa vitamina, lalong-lalo na ang prutas at gulay. Para naman sa may mga allergic rhinitis, ilan sa mga sintomas ito, madalas na pagbahing, pangangati ng mata, malinaw na sipon na lumalala kapag malamig o kaya'y maalikabok ang paligid. Payo ng Department of Health magsuot ng face mask kapag lalabas o maglilinis ng kapaligiran. Para naman maiwasan ang panunuyo ng balat o yung tinatawag na atopic dermatitis, inirekomenda ng DOH ang araw-araw na paggamit ng moisturizer. Ayan ha. Kaya dapat po sa mga kababayan natin, tawag dito, conscious ho tayo. Ha? Doon ho sa akala natin nangangati lang, pero nanunuyo na pala ang ating balat. Epekto po yan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Magandang umaga, Pilipinas! Muli ding nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, walang kaugnayan ang pag-alburuto ng mga bulkan sa malakas na lindol na tumama sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon kay PVOX Director Teresito Bacolcol, nagkataon lamang na magkakasunod na nangyari ang mga naturang kalamidad. Ginit ni Bacolcol, independent ang magma chambers ng mga bulkan at ibang proseso naman ang pinag-uusapan kapag nagkakaroon ng lindol. Kaugnay nito, nagpaalala ang PVOX sa publiko na manatiling handa sakaling tumama ang anumang kalamidad sa bansa. Palagi tinatanong sa amin kung kasi yun nga may lindol, may bulkan, sunod-sunod, but hindi lang po sila connected. Yung magma chambers ng mga bulkan natin, independent po yan. Yung lindol naman, it's totally different process. Ayan. Tsaka sabi nga ho sa inyo mag-verify ho. Madali namang mag-check sa website ho ng PVOX kung meron ho kayong mga pagdududa o dili kaya makipag-ugnayan po sa DZRH para mabigyan ng kasagutan ang inyong mga tanong. Magandang umaga, Pilipinas! Ay magandang umaga ho sa mga taga-Mayantok, Tarlac. Pumasok naman sa isang partnership ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR at ang National Privacy Commission na naglalayong palakasin ang proteksyon sa data privacy at tiyakin ang pagsunod sa regulasyon ng buong gaming sector sa bansa. Ang collaboration ay ginawa sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng PAGCOR at ng NPC. Sa ilalim ng kasunduan ng dalawang ahensya ay magtutulungan upang tugunan ang mga hamon ng privacy ng data, pausayan ang stakeholder collaboration at i-promote ang isang ligtas at trusted gaming environment. Ang kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, ang partnership ay pagpapatibay sa commitment ng state gaming firm na pangalagaan ang personal data ng mga empleyado, ganyan din ang mga licensee at mga tumatangkilik sa paglalaro. Ikinititain ko ang MOU ng PAGCOR at NPC ay isang vital step para sa pag-alay ng mga patakaran at proseso ng PAGCOR sa nagbabagong data privacy landscape. 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga ay mga misis, mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today ha. Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and saffron and cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Sumadsad sa pinakamababang 59 pesos and 13 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa economist at professor na si Emmanuel Leico, ang pagbagsak na halaga ng piso ay pinaniniwala ang may kaugnayan sa posibleng pagbagal ng paglago ng ekonomiya dahil naman sa flood control scandal. May speculation o may mga tingin sila na ang dahilan daw niyan ay ang
korupsyon o kaya ang pagbagal ng ekonomiya dahil sa pagbagal din ng paggastos o pagre-release ng mga pondo ng gobyerno dahil meron na nga pong investigasyon so nag-iingat na sila. Pero yung ating pong produksyon bumabagal na rin at ang ating ekonomiya ay mukhang tinataya nila na magiging mahina ngayong taon na ito. Opo. At ang sinasabi pa po nila na baka daw magbaba ng interest rate ang Bangko Sentral. Kaya po, speculative po ito. Iginit naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bukod sa naturang spekulasyon, maaaring konektado rin ang peso depreciation sa karagdagang monetary policy. Ipinapaubaya naman ng Bangko Sentral sa market forces ang exchange rate sa pagitan ng piso at dolyar. Kaya marami sa ating mga kababayan sa abroad, Ito yung pinakamagandang panahon para magpadala ng inyong maagang pamasko sa inyong mga mahal sa buhay dito, Gandang umaga sa mga seafarers natin, sa mga mandaragat, Magandang umaga po sa ating mga seamen. Ayan, 59. Tumubo na yung mga nabiling dolyar natin. May nabili pa ako ng 56 dati. Diba? Unload na. Itinanggi naman ng Bureau of Customs ang social media post na nagsasabing nakita mo noong ginagamit sa Metro Manila ang isang Rolls-Royce na nasamsam mula sa pamilya Diskaya. Sa inilabas na pahayag ng Bureau of Customs, ginit nitong nananatili sa kanilang kustodiya ang naturang Rolls-Royce at iba pang luxury cars na nakumpiska mula sa pamilya Diskaya at mahigpit itong binabantayan ng Customs Police. Nilinaw din ng BOC na ang plaka ng sasakyang makikita sa viral post na nagtatapos sa 889 ay iba sa plaka ng Rolls-Royce na nakumpiska sa pamilya Diskaya na nagtatapos sa 949. Sinabi pa ng ahensya, bawal ilabas o galawin ang anumang nakumpiskang ari-arian ng walang kaukulang dokumento o pahintulot at anumang paggamit o paggalaw nito ay tuturing na paglabag sa at may karampatang parusa sa ilalim ng customs laws and regulations. Tiniyak naman ng BOC na sa ilalim ng liderato ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patuloy na palalakasin ang transparency, accountability at mabuting pamamahala sa loob ng ahensya. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Iniutos na ni Public Works Secretary Vince Dizon ang agarang pagkukumpuni ng mga pangunahing kalsada patungo sa mga sementeryo sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Ito'y bilang paghahanda ng ahensya sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista, diyan din ang publiko sa mga sementeryo para sa paggunita ng undas. Partikular na initasan ni Dizon ang DPWH-NCR na ayusin ang mga lubak na sirang bahagi ng mga kalsada sa rutang patungo ng Manila North Cemetery, kabilang ang Lumientret Road, Aurora Avenue, Laong-Laan at Dimasalang Street. Ayon kay Dizon, bahagi ito ng programang Lakbay Alalay para sa undas, alinsunod naman sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Ipinagutos din ni Dizon na pabilisin ang kasalukuyang road repairs, ipatupad ang Operation Zero Pothole at linawan o lagyan ng bagong lane markings ang mga pangunahing daan patungo sa mga probinsya at sementeryo. Mas madali na ang paghahanap ng puntod sa Manila North at South Cemetery ngayong Undas 2025. Ayon kay Manila North Cemetery Administrator Daniel Tan, ito ay sa tulong ng inilunsad din ang Puntod Online Finder para sa mga dadalaw sa mga patay sa naturang sementeryo. Iginititan makikita ang Puntod Finder sa website ng Manila North at South Cemetery at kailangan lamang na i-type sa search bar ang pangalan ng yumao para makita ang eksaktong lugar ng puntod nito. May website po tayo, Manila North Cemetery. Type lang po nila yung pangalan, lalabas po yung grade number, section number, then lalabas po yung mapa, madali po nila mapunta. Minsan di nakabisado ng atin dyan sa Manila North Cemetery yung kanilang puntod. Hindi, basta pangalan lang po yung type nila, pangalan lang po. Pangalan ng patay. Opo, pangalan lang po ng patay, din lalabas yung buro. Sana lahat ng sementeryo may ganyan, may puntod finder.
Ang dalawang nabanggit na mga sementeryo ay bukas mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi sa October 31 hanggang November 2. Pinamamadali ng mga jeepney driver ang pagpapasya ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa hirit nilang taas pasahe kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa panayam sa mga driver ng DCRH at ng radyo natin sa EDSA Crossing, yan po yung nasa Mandaluyong, iginita mo ito na higit 200 piso na ang nalulugi sa kanila dahil sa panibago na namang oil price hike. Panawagan ng mga jeepney driver, aprubahan ang petisyong isinumite ng grupong Altodap at gawing permanente na ang pisong provisional increase sa minimum fare ng mga jeep. Gayon din ang hiwalay na hiling na dagdag piso. Ngunit ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, pag-aaralan pa ito at malamang na hindi na aabot pa ngayong undas kung kailan inaasahan din ang pagdagsa ng mga biyahero at mga motorista. Lagi na lang ganun ang sinasagot nila. Pag-aaralan. Hanggang ngayon, di pa natatapos yung pag-aaral nila. Kailangan ding itaas kaya lang. Kung maka-undas pwede, wala namang problema. Kung tataas, yung pamasahe, pag bababa naman ng diesel, pwede naman bawiin. Kumbaga, provisional lang yung para naman, hindi kami masyadong hirap. Liit na nga ng kinikita, mababawasan pa dahil sa taas ng diesel. 150 up to 200 ang mawawala dito ng driver. Tensyon na dulot naman ng firefight sa Tipo-Tipo Basilan na numbalik na sa normal. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam ko yung Angel. Nanumbalik na ang normalidad sa bayan ng Tipo-Tipo Basilan pasado alas 11 ng umaga kahapon, makaraang sumang-ayon sa tigil putukan ng armadong grupo na nakabakbakan ng BFMLF malapit sa Municipal Government Compound ng Tipo-Tipo. Sa opisyal na pahayag mula kay 101st Infantry Brigade Commander Brigadier General Frederick Sales, ang kaguluhan ay may kaugnayan sa rido na magkalawang angkan sa bayan ng Tipo-Tipo at nilinaw nito na hindi pa nga atake ng MILF ang naganap. Sa magitan ng sama-samang pagpacify at pagpapahupa ng tensyon, inihayag ng militar na gumagawa ng hakbang ang Office of the Provincial Governor, MILF Basilan Council of Elders, Basilan Ulama Supreme Council at MILF officials, PNP at AFP na nagbunga naman ng paghupa ng tensyon. Inasahang manumbalik na ang public services sa Tipo-Tipo LGU at nananatili ang military at PNP na nakabantay sa munisipyo habang bumalik na rin ang ilang residente na naunang lumikas dahil sa tindi ng putukan. Naitala naman ng MDRRMO ang 4 civilian casualties na pawang sugatan at nasa pangalaga na ng medical team. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 4, mga misis. Amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagan tunog. Oy, nadali na. May nakadali na ng 11,000 sa ating mahiwagang tunog. Ang winner natin ng mahiwagang tunog ay taga Pinamalayan Oriental, Mindoro. Ayan, ha. Congratulations kay Rhea Hay Balbaboco. Ayan, Rhea Hay Balbaboco ng Pinamalayan Oriental, Mindoro. Ayan, ha. Abangan mo mamaya, papadala namin sa inyo ang iyong panalong 11,000 pesos. Magandang umaga, Pilipinas! Balita muna sa mayang dagat na nanatili sa Category 5 ang Hurricane Melissa na kasalukuyang sumasalanta sa Jamaica. Ito ay tinuturing na pinakamalakas na bagyong tumama sa nasabing bansa ngayong taon at sa kasaysayan ng Jamaica. Sa pinakahuling ulat ng National Hurricane Center, bahagyang bumagal sa 160 miles per hour ang bilis ng hangin ng bagyo. Pinag-iingat naman ng Philippine Embassy sa Washington DC ang mga Pilipino sa Jamaica sa posibleng flash floods at na landslide sa mga lugar na daraanan ng bagyo.
Kasabay nito, pagtitiyak ang patuloy namang minomonitor na ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan ng Philippine Honorary Consulate sa Jamaica, ganyan din sa mga Filipino community leaders sa rehiyon. Kung kinakailangan ng tulong, maaaring tawagan ang embahada sa numerong +1 202-368-2769 o sa +1 202-769-8049. Yan ha. Yan daw po yung mga numero na po pwedeng tawagan sa Philippine Embassy. Maganda umaga, Pilipinas. Tricycle driver arestado sa bypass operation sa Bayambang, Pangasinan. Mahigit sa 23,000 pesos na laga ng shabu ang nakumpiska. Detalye na balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan at chekamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya nga ng Bayangbang Police Station ang suspect na isang 35 anyos na tricycle driver na residente ng Purok 6 Barangay Ligi, Bayangbang matapos itong masakote sa nilatag na bypass operation ng PNP. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit kasamang 105th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 1, kung saan isang nagpanggap na buyer at nakabili ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money, kaya agad inaresto ang suspect. Nang i-body search, isang plastic sachet pa ng sibong nasamsam dito at ang mark money may kabuang timbang na 3.5 grams na may standard drug price na 23,800 pesos. Ang illegal na drogang nakumpiska sa suspect. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act 2002 ang kinakarap ngayon ito. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, daan-daang trabaho, lokal at abroad man, available sa Mega Job Fairs sa Tacloban City Astrodome ngayong araw. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Daang-daang mga trabaho sa lokal at abroad ang available ngayong araw sa Mega Job Fair sa siyudad ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Tacloban City Public Employment Service Office Manager Rowena Mate. Ayon kay Mati, magbubukas ito alas 8 ng umaga mamaya hanggang alas 4 ng hapon. Isasagawa sa Tacloban City Astrodome. Ang Mega Job Fair ay sa pag-iugnayan ng City Government ng Tacloban sa Department of Migrant Workers DMW, Department of Labor and Employment, Duli at Eastern Visayas State University. Ito na ang tugon na magkaroon ng trabaho mga job list at mga job seekers sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Kaya dyan sa mga PMA, ha? Hindi Philippine Military. Pahinga muna, anak. Panahon na para tayo naman ay kumilos-kilos na, ha? Graduate na tayo sa pagiging PNB. Ano ng PNB? Palaging nasa bahay, umaasa kay nanay. Trabaho na, kilos na. Yan, may mga job fair hong available. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa New Jersey, USA. Ay, si Ma'am Evan Lang. Good morning po sa inyo, Mama. Thank you din ho sa inyong pakape. At saka iba pang mga pinadala ho ninyong mga regalo. Kakatuwa si Ma'am Evan. Sumulat pa talaga ng birthday card. Kaya lang minabuti niya ipadala na lang, hindi na lang sa postal service dahil baka next year na makarating. Ayan, Ma'am Evan Lang, thank you. Maganda umaga. Maganda umaga, Pilipinas. At sa lahat ng mga may lakad ngayong araw nito, magbaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, malo, hindi manunuyo kamay mo dahil meron niyang moisturizer. Ayan, yun kasi yung
panoorin ni Malu, baka mamaya maghapon daw niya gagamitin ng alcohol, manunuyo ang kamay niya. Hindi, pag family alcohol kasi meron niyang moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH, buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lalaki arestado dahil sa brutal na pambubugbog sa asawa sa Dinalupihan, Bataan. Bakit naman sinasaktan? Ang babae minamahal, hindi sinasaktan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ang isang lalaki matapos umano saktan, bugbugin at pagbanta ang papatayin ang kanyang asawa na naganap sa barangay Old San Jose, Dinalupihan, Bataan kahapon. Kinilala ang biktima sa alias Quill, 31 taong gulang, isang online seller. Habang ang inaresto namang sospek ay ang asawa nito na si alias San, 33 taong gulang, walang trabaho. Ayon sa investigasyon, natutulog ang biktima sa sala ng kanilang bahay nang bigla itong magising at magalit sa kanyang asawa. Pinagsusuntok umano ng sospek ang ulo ng biktima, sinampal ito ng 2 beses at sinipa pa sa likod. Hinagisan pa ng basag na bote ng gin at tinakot itong papatayin pati ng buong pamilya nito. Isinuko naman ito ng mga tanod ang sospek na kanilang inaresto sa Dinalupihan PNP habang dinala ang biktima sa JC Payomo Memorial Hospital para sa medical na pagsusuri. Naharap ngayon ang sospek sa kasong Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women's and the Children Act of 2004. Ang arestadong sospek. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Magandang umaga, Pilipinas! Pag-away-away lang, walang buhatan ng kamay, di ba? Pero talaga masakit yung balikat ko. Nasobran yata ako ng warm-up kanina. Bago maligo, Oy, naligo. Siyempre, may shield bath soap eh. Ay, alam ba ninyo, malakas makataba at nakapagpapataas pa ng timbang ang labis na pagkain tuwing gabi. Makinig doon sa mga malakas kumain ng dinner, ha? Ito ang lumabas na resulta sa isang pag-aaral kung saan 67% ang tsansa ng isang tao na maging obese tuwing kumakain ng mas marami kapag dinner kumpara sa pagkain ng marami kapag breakfast o kaya ay lunch. Ayan. Ako, breakfast talaga ako bumabawi ng kain eh. Oo. Pagkagising, syempre yan. 2 baso ng warm water. Ayan. Tapos, kain ka ng itlog. Yan, 2 itlog. Ayan. Tapos ang susunod niyan, mga bandang pagkatapos naman ng programa, mga bandang 9:00, diyan ka magbe-breakfast. Sa pag-aaral, tinukoy ang timing at dami ng pagkain sa tungkulin nito sa metabolismo, energy balance at pangkalahatang kalusugan. Sa paliwanag, kapag ang katawan pala ay tumatanggap ng mabigat na pagkain sa gabi, ang metabolic activity ay natural na bumabagal. Kaya't mas kaunting calories lamang ang natutunaw. Kaya nga sabi nila dapat daw no meals after 6. Sorry, Bisaya man. After 6. Yan, Huwag ka na daw kumain ng hapunan after 6. Yan, Nagdudulot din ito ng mataas na blood sugar na maaaring magpataas sa insulin resistance sa paglipas ng panahon. Isang dahilan ng pagtaas ng timbang at pagkakaroon ng metabolic disorder. Lumalabas din sa pag-aaral na ang pagkain sa hating gabi, hindi pa nakontento sa dinner, meron pang midnight snack ay nauugnay din sa mas mahirap na kalidad ng pagtulog, pagtaas ng cravings at nakasanayang magmerienda, kasi ito daw po nagpapalala sa panganib ng labis na timbang. Ayan, Kaya doon sa mga mahilig mag-midnight snack, tigil-tigilan nyo na yan, Dahil dito, ang payo ng mga eksperto, mas maiging damihan ang pagkain sa almusal o kaya bumawi sa tanghalian. Samahan ito ng protina, fiber, ang mga kinakain para sa mas mahusay na paggamit natin ng enerhiya sa buong
araw. Ayan, ha? So, again, ang tanong, kailan ka kumakain ng mas marami? Sherwin, agahan, tanghalian. Tanghalian. Ayan. Ako agahan, ako bumabawi ng gusto eh. Nang sa gayon, meron ka pang sapat na panahon para tunawin ang pagkain. Ayan. Ha? Pero si Hilda Coronel, hinangaan ng pagbabalik acting sa pelikulang Sisa. At alam niyo ba kung sino ang bibida bilang Andres Bonifacio? Si Coco Martin. Maganda umaga, Pilipinas! Ibabalita yan ni Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Marami ang humanga, hindi pa rin daw nagbabago ang husay o galing ng isang Hilda Coronel pagdating sa kamera. Uy, napakagaling ng acting na ipinakita ni Hilda sa kanyang pagbabalik movie para sa pelikulang Sisa. Pero hindi iyon ang chika. Ang chika ay marami din nag-aabang kay Coco Martin dahil gagawin pala ni Coco Martin ang pelikula o buhay ng bayaning si Andres Bonifacio. Well, sobrang excited daw itong si Coco Martin dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay gaganap siya ng isang role para sa isang hero o para sa isang bayani ng bansang Pilipinas. Kaya naman, itong si Coco Martin ay naghahanda na para sa kanyang gagawing pelikulang Got Andres Bonifacio. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. At doon sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas para mag-abang sa pelikulang yan. Ano ha? Gagawin pa lang eh. Ang palabas ngayon yung Quezon. Ang daming nagtataas ng kilay. Kasi bakit naman daw gano'n yung... diba? Bakit binago yung pananaw kay Pangulong Quezon? Oy, speaking of Quezon ang ating mga kababayan dyan po sa lalawigan ng Quezon, partikular na mga magnaniyog at mga magsasaka, ay may sariling brand ng tsokolate. Yan po yung Tangerine Chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Dinala sa lalawigan ng Quezon, itinanim sa ilalim ng mga nyugan para makapag-produce sila ng dekalidad na kakao beans. Alam ba ninyo kung sinong consultant nila? Ang magaling na kaklase ko nung high school na si Jack Sandique. Yan. Yan ang gumagabay sa kanila ng tamang pagtatanim ng kakao. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At ang mga raw material niya na yan ay talagang 100% na gawang lokal. Available yan sa 0919-095-5935. Ulitin natin 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Isa sa dalawang nawawala sa nangyaring road crash sa Bontoc Mountain Province. Natagpuan na detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na Imbagdabigat, Romy. Natagpuan na ang katawan ng isa sa dalawang nawawalang pasahero ng isang elf truck na nahulog sa malalim na bangin at lumublob sa malalim na bahagi ng Chico River sa Sitio Gawa, Barangay Tococan, Bontoc Mountain Province. Kagad itong ikinasawi ng 3 pasahero ng elf truck na unang natagpuan ng mga search, rescue at retrieval team. Ang katawan ni Carl Ancheta, 17 anyos na nakatira sa Purok 1, Barangay Evangelista, Tayog, Pangasinan, ay unang natagpuan ng isang residente mula sa Tococan na isa sa community volunteers na sumama sa search and retrieval operation kahapon. Natagpuan ang katawan nito bandang alas 11 ng umaga kahapon, 2 metro ang layo mula sa lumublob na elf truck sa Chico River. Ipagpapatuloy ng Bontoc Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang search and retrieval operation ngayong araw para hanapin ang huling biktima na nawawala na kilalang si Edmond Romeo. Ang magkatuwang na pagsisikap ng lahat ng stakeholders at community volunteers ang nagpapatunay kung gaano ka-epektibo ang Incident Command System sa pangangasiwa sa naging resulta ng naturang trahedya na nagresulta sa pagkakasawi ng 4 na katao at isang nawawala na pawang manggagawa
ng Barintuagan Construction na may project sa bahagi ng Sandanga Mountain Province. Ito sa Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina, idamay na rin ho natin sa ating panalangin ang pamilya ng biktimang yan. LGU Katarman, binalaan naman ang publiko na maging alerto laban sa modus operandi sa social media gamit ang fake profile account ng mayor ng Katarman. Ano na naman kayang kalokohan ginagawa ng mga mandarambong na ito? Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane? Nagkalat naman ang dalawang fake accounts na ginagamit ang pangalan ni Katarman Mayor Diane Rosales. Ang account ay hindi pagmamayari na nasabing mayor at ginagamit sa isang modus operandi. Nangi-scam ng pera sa friends sa Facebook ng mayor at dahil dito naglabas ng public advisory ang LGU Katarman upang ipaalerto ang publiko sa dalawang bogus na Facebook profiles. Picture mismo ng mayor ang nakalagay sa nasabing profile. Inaabisuhan naman ang publiko na hindi o iwasan makipagtransaksyon at inikayat na agad na i-report ang fake account upang hindi makapangbiktima. Gayunpaman, sa kabila ng mga panluloko nitong fake profiles ay walang nai-report na nagbigay ng pera. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. 42 na makalipas sa alas 4 ng umaga. Iginiit ni Acting Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na kailangang digitally competent ang mga bagong recruit sa hanay ng pambansang pulisya. Ayon kay Nartates, ito'y para matiyak na kayang sumabay ng mga susunod na mga pulis sa digital environment para matutukan ang cybercrime. Sa bisa ng NAPOCOM Resolution number 2025-0580, naghahanap ang PNP ng mga may karanasan sa computer science, engineering, information system, data analytics na makatutulong sa paggamit ng drone, yan din sa body camera, CCTV, at digital investigation at command center operations. Sinisiguro naman ni Nartates na mahigpit na ipatutupad sa hanay ang nameless at faceless na proseso ng pagre-recruit para iwas padrino system o kaya ay palakasan. This will be done under our nameless, faceless recruitment system, meaning walang padrino, no backer, and no special treatment. Only the most qualified, competent, and deserving applicants will wear our uniform and carry the badge of the Philippine National Police. Dapat lang naman talaga. At saka wala nang kota-kota. Kota dito sa ganitong mga probinsya. Tapos kinakailangan pa endorsement ni congressman. O kaya pag naging pulis, nagiging bata na ni congressman, bata ni mayor, bata ni governor. Walang ganon. Dahil ang pinaglilingkuran naman nila pambansang pulisya. Kinansila ng Commission on Elections o COMELEC Second Division ang Certificate of Candidacy o COC ni Albay Governor Noel Rosal. Ito'y dahil sa material misrepresentation o maling pahayag sa kanyang kandidatura. Batay sa resolusyong inilabas noong Oktubre 21, pinagbigyan ng COMELEC ang petisyon ni Adrian Luterte na nagpapatanggal sa COC ni Rosal. Ayon sa COMELEC, maling idiniklara ni Rosal na siya ay kwalipikadong kumandidato kahit siya ay may hatol ng perpetual disqualification mula sa Office of the Ombudsman dahil sa kasong grave misconduct, oppression at conduct prejudicial to the best interest of service. Dahil dito lahat ng boto para kay Rosal sa nakaraang halalan ay tinuturing na stray votes. Ang ombudsman ay nagpasya noong 2024 na tanggalin siya sa serbisyo matapos ang muling illegal na reassignment ng mga department heads sa lalawigan ng Albay. Kaya lang second division, so pwede hong mag-appeal pa si Governor Rosal. Kumpiyansa naman si Tarlac City Mayor Susan Yap sulit na meron pang paraan para tutulan ang diskwalifikasyon ng Commission on Elections o COMELEC laban sa kanya. Kaugnay ito ng inilabas na disqualification order ng COMELEC dahil sa umunoy wala pang isang taong residency ang alkalde sa Tarlac City.
Meron na ho kasing 1-year residency requirement para sa isang opisyal. Iginiit ni Susan Yap. Handa siyang ipresenta ang mga dokumento at mga ebidensya para patunayang residensya ng Tarlac City noon pang 2014. Sa katunayan, sa loob ng 9 na taon niya sa public service at pagiging gobernador ng Tarlac, sa 3 magkakasunod na taon, ngayon lamang umano na-question ang kanyang residency. Pangulong BBM ipinapaubaya na sa Independent Commission for Infrastructure ang desisyon ng live streaming ng mga hearing na gagawin. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang epekto sa kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure ang live streaming ng mga pagdinig. Bagamat para sa Pangulo ay practical ito, nasa ICI pa rin anya ang pagpapasya kung paano gagawin ang proseso ng pag-iimbestiga. Ang problema kasi anya ng ICI pagdating sa usapin ng live streaming ay hindi pa nabubuo ang kanilang mga patakaran. Kailangan pa umunong isapinal ang rules para maging malinaw kung ano ang pinakamainam na paraan ng pagpapatuloy ng kanilang trabaho. Giit ni Pangulong Marcos, mainam na hintayin na lang ang desisyon ng ICI dahil sila lang din ang nakakaalam kung makatutulong ba o hindi ang live streaming sa investigasyon. Binigyang diin ng Pangulo na gusto niyang makita ng tao na hindi siya nakikialam sa ICI dahil nire-respeto nila ang independence nito. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. 4:47 ang oras sa buong kapuluan. Uy, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi ko ng mga dalubhasa, ay mag-1 oras bago matulog. 2 kapsula para mas maramdaman natin ang efficiency o bisa ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. At yan po ang responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya habang tayo po ay natutulog, sa tulong nga po ng ultabayo, naitataboy po yung mga toksin sa ating katawan, muling napapanumbalik ang lakas ng ating immune system. Ayan, ha? Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Nakatutulong ito para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ayan, ha? Alam naman natin, pagkakulang ka sa tulog, bugnutin, mainitin ang ulo, lalo-lalo na pagkagising, ha? Tapos, pagharap mo na sa lamin, pagkakulang ka ng tulog, parang pangit-pangit mo. Pero pagka magandang gising mo sa umaga, kahit may mga muta-muta pa yan, sasabihin mo, artistahin talagang dating mo, tol. Diba? Sino bang pupuri sa salinin mo kundi po ikaw mismo, di ba? Kapit-bahay mo nga, kumisan, si chismis ka, pangit naman yan. Meron pag ikaw, pagharap mo ng salamin, pogi ko ngayon na. Bulahin mo sarili mo. Paano kung wala ka ng nanay na pupuri sa'yo, di ba? Ikaw na lang. Ayan, ilan lamang ho yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. At available po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at HB1 Plus Pharmacy. Kung may mga katanungan po kayo tungkol sa ultabayo, makipag-ugnayan lamang sa 0931-033-2871. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito pang magandang balita. Kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules sa 5 Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026. Per DOH, FDA, CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Formal lang nailipat sa Pilipinas ang chairmanship ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa susunod na taon. Kasunod dito na pagtanggap ng Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Chairmanship Gable.
mula kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim sa katatapos lamang na closing ceremony ng 47th ASEAN Summit and Related Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kasabay nito, ibinida ng Pangulong BBM ang magiging tema para sa ASEAN Chairmanship ng Pilipinas. Ang tema po next year ay Navigating Our Future Together. Sa talumpati ng Pangulong BBM, tiniyak nitong patuloy na itataguyod ng bansa ang kapayapaan, katatagan at kasaganahan sa rehiyon. The Philippines will continue to fortify our peace and security anchors, strengthen our prosperity corridors, and advance people empowerment. These main priorities will serve as our compass, guiding ASEAN towards a future where peace, prosperity, and people remain at the heart of all that we say and all that we do. This reflects not just our aspirations, but our resolve to ensure that ASEAN's integration agenda translates into real opportunities for businesses to grow, for communities to thrive, and for progress to be inclusive, sustainable, and shared by all. Nagpalitan naman ng regalo sina Pangulong Bongbong Marcos at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon bago ang kanilang bilateral meeting sa 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa kanilang exchange gift, medyas na kulay asul na may disenyong tamaraw at jeepney na sumisimbolo sa kulturang Pilipino ang binigay ni Pangulong BBM kay Luxon. Parehong medyas naman ang iniregalo ni Luxon sa Pangulong BBM. Sumisimbolo naman sa malapit na pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa. Noong nakaraang taon, niregaluhan ng Pangulong BBM ng Jollibee Benil figure na nakasuot ng barong si Prime Minister Christopher Luxon. Oo nga naman. Ayaw niya nung yung bobblehead niya. Ganda yung bobblehead. Naisama ng Pangulong Bongbong Marcos na bumisita sa Pilipinas si Chinese President Xi Jinping. Ayon sa Pangulo, plano niyang imbitahan ang Pangulo ng China sakaling maabot ang kasunduan sa Code of Conduct o COC sa South China Sea bago ang 2026. Magiging positibong hakbangan niya ito sa relasyon ng dalawang bansa. Sinabi pa ng Pangulo kung matutuloy ang pagbisita ni President Xi sa Pilipinas, ito na ay malaking pag-usat ng negosasyon at diplomasya sa pagitan ng Pilipinas at China. Iginit pa ni Marcos, ang pagkakaroon ng matatag na diplomatikong ugnayan ay mahalagang pagmapanatili para tumatag ang rehiyon at lumaganap ang kapayapaan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 53 makalipas ang alas 4 ng umaga, savings sa mga questionableng infrastructure project ng DPWH in 2025 dapat dalhin sa edukasyon. Ayon po yan kay Senator Loren Legarda. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Hinimok ni Senador Loren Legarda ang DPWH na dalhin sa larangan ng edukasyon ang anumang pondong matitipid sa mga questionableng mga proyekto ngayong 2025. Ito ay sa oras na ipatupad ang masusing pagripaso sa mga ongoing project o kaya nasa bidding process pa lang at hindi pa nasisimulan. Paniwala ni Legarda may 1 trilyong pisong halaga ng proyekto ang overpriced ngayong taon. Mungkay ng senador ay magkaroon ng renegotiation sa proyekto maski may kontrata na dahil pwede nila itong gawin alinsunod sa New Government Procurement Act. Ito ay sa paniniwalang hindi tayo dapat patuloy na magpaloko sa mga overpriced na proyekto. Nangako si DPWH Secretary Vince Dizon na kanilang ipatupad ang cost adjustment para sa mas mababang halaga ng mga materyales, pag-aaralan ng mga ongoing ng mga proyekto kung paano mahahabol, ngunit ang mga hindi pa awarded na proyekto ipatupad na ang mas mababang halaga ng mga construction materials na tiyak magresulta sa savings. Iginit ni Legarda na anumang matitipid ay dapat dalhin sa mga school infrastructure, partikular na ang pagtatayo ng mga school building at classrooms sa bansa. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond.
Samantala, aabot naman ng 157 billion pesos ang underspending ng Department of Budget and Management sa ikatong quarter ng taon. Ito ang iniulat ni Budget Assistant Secretary Romeo Machu Balangkita. Epektuhan niya ng pagkakaantala at mga kontrobersiya sa flood control project. Sa kabila nito, nakatulong naman niya ang private construction sector upang hindi gaanong makaapekto sa ekonomiya. Sa datos ng Bureau of Treasury, bumaba ng 248.1 billion ang budget deficit ng national government para sa taong kasalukuyan, mas mababa kumpara sa 273.3 billion pesos noong nakaraang taon. May panawagan naman si Senator Bongo sa publiko, huwag maniwala sa mga fake news. Ito'y kaugnay ng reklamong iniharap ni dating Senador Antonio Trillanes sa Independent Commission for Infrastructure o ICI laban kay Senator Go. Ayon sa mambabatas, mismong ang ICI ang nagsasabing hindi nila prioridad ang isinarating reklamo ni Trillanes laban kay Senator Go at kay dating Pangulong Digong Duterte. Sinabi ni Go na malinaw ang statement ng ICI, patunay na maling impormasyon ang inilabas ng dating senador sa social media. Tinawag ni Mr. Malasakit na kasinungalingan at diversionary tactic lamang ang reklamo ni Trillanes dahil wala itong basehan at walang kaugnayan sa tunay na kontrobersiya sa flood control scandal. Nagbabala din ang senador na baka lalo lamang magalit ang taong bayan kapag tuluyang malihis ang issue at hindi na mapanagot ang tunay na mastermind sa paglustay sa kaban ng bayan. Meron po mga puwersa na ipinipilit nilang inililihis ang katotohanan. Ngayon, dinadamay pa kami ni former President Duterte. Dapat po'y managot ang dapat managot. Ikulong ang mga korap, ikulong ang mga buhaya, ikulong ang mga magnanakaw. Muli namang nabuhay ang kumpiyansa ni Senator Francis Kiko Pangilinan sa kampanya ng gobyerno laban sa agricultural smuggling sa ilalim ng sanib-puwersang pagtutulungan ng Senado at ng bagong pinuno ng Bureau of Customs. Ito ay matapos na pangunahan ng chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ang inspeksyon sa mga kargamentong naglalaman ng halos 13 million pesos na laga ng smuggled agricultural produce sa Manila International Container Port noong Lunes. Tiwala ang senador na sa pagpasok ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa Bureau of Customs, malilinis ang sistema sa loob ng ahensya, gaya ng ginagawa ngayon ni Public Works Secretary Vince Dizon sa kanyang tanggapan. Pinuri rin ni Pangilinan ng BOC sa mahigpit nitong mga hakbang at transparency sa pakikipag-ugnayan sa Senado sa isinasagawang investigasyon sa agricultural smuggling. Ayon pa sa senador, kauna-unahan sa kasaysayan ng BOC na may deputy collector na pinatawa ng kontempa at naditine sa Senado na nagpakita niya kung gaano kaseryoso ang ahensya sa paglaban sa smuggling. 58 makalipas ang alas 4 ng umaga, nag-trending online si Vice President Sara Duterte matapos na magbihis bilang Snow White ngayong Halloween. Sa 16 seconds na video na kumalat sa social media, makikita si BP Inday na nakasuot ng Snow White costume habang sumasayaw sa awitin ni Taylor Swift na Fate of Ophelia. Makikita rin sa video na masaya siyang nakikipagsayaw sa dalawang kasamahan na naka-Halloween costume din. Ayon sa mga ulat na kuha ang naturang video noon pang October 27, ngunit hindi pa makumpirma ng Office of the Vice President kung totoo ang naturang video at larawan. Matatandang huling nakita sa publiko si BP Inday noong pang October 18 nang bumisita ito sa Basilica Menores sa Our Lady of Manaoag sa Pangasinan bilang bahagi ng 90th anniversary celebration ng Office of the Vice President. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mataas ang posibilidad na magkaroon ng depresyon ang mga kababaihang mahilig at madalas uminom ng soft drinks o matatamis na inumin. Hala! Sa pag-aaral na inilathala sa JAMA Psychiatry, lumalabas na 17% ng mga kababaihan na regular na umiinom ng soda ang natuklasang may depresyon kumpara sa mga hindi gaanong umiinom. Ayon sa mga mananaliksik, posibleng may kaugnayan ito sa gut
microbiome dahil sa natuklasan ng mga babaeng umiinom ng matatamis na inumin ay may mataas na Bacterium egertelia na inuugnay naman sa depression. Naniniwala naman ang eksperto na ang additives at asukal na nasa mga soft drink ay nakakaapekto sa gut balance na siyang nagdudulot ng pamamaga na nakakaapekto sa brain function at mood stability. Bagamat hindi pa natitiyak na ang soft drinks ay direktang sanhi ng depression, ipinapakita naman ng pag-aaral na ang mga kababaihan ay maaaring mas maging sensitibo sa panganib na ito dahil sa kanilang mga hormones. Ayan, ha? Kaya pinapayo ho ng mga dalubhasa talaga, no, ha? Iwasan natin masyado yung pagtitake ng mga soft drinks. Fruit juices na lang, ha? O dili kaya tsaa. Magandang umaga, Pilipinas! Again, congratulations sa ating winner ng 11,000 sa mahiwagang tunog, si Rhea Balbaboko ng Pinamalayan Oriental, Mindoro. Yan, ha? Mamaya, papadala natin ang premyo sa kanya. Oras sa buong kapuluan, 5:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. RH! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Baka nakakalimutan nyo, Miyerkules ngayon, 29 ng Oktubre 2025. Alamin muna natin ang magiging lagi ng panahon sa mga susunod na sandali. Kasama na natin si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. Good morning din po sa inyo, Sir Angel, at good morning din po sa mga taga-subaybay natin para sa ating weather update. Sa ngayon, wala tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero patuloy yung epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ at magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Eastern at Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Soccergen, Northern Mindanao, Caraga, Masbate at Sorsogon. Dulot naman northeast monsoon, naasahan natin magiging maulap mampapawiri na may mga pag-ulan dito sa Batanes at Babuyan Islands. For Metro Manila and the rest of our country, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa po ng panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Meron tayong nakataas na gale warning dito po sa Batanes at Babuyan Islands, kaya pinapaalalahanan po muna natin mga kababayan po natin na delikado po muna pumalaot dito. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, ano yung tumamang bagyo sa Vietnam? Di ba galing dito yun sa Pilipinas? Ay, hindi po. Iba yun. Po talagang bagyo po dun po. Opo, bago po yun. Tapos yung low pressure area po natin, dun din po siya napunta din po. Yung binantayan po natin mga nakaraang. Oo. Doon din tumuloy. Opo. Pero nung dumating sa kanila doon, low pressure area. Opo. Saan na-develop yung bagyong yun? Na tumama sa kanila po mismo po. Akala ko exported na naman natin eh. Ay, hindi po. di ba? Kasi yung huling bagyo din na nanggaling dito sa atin, doon din tumuloy, di ba? Ay, totoo. Last week. Oo. Pero sa kanila po, active po yung kanilang basin po sa ngayon. Kaya
may mga pag-ulan po tayo, may mga bagyo tayo na itatala po. Doon sa Ito kanila. po yung kanyang international name is Monta. Monta. Hindi naman galing dito si Monta sa Hindi pa, atin hindi pa, hindi pa. Oo. Meron sa ating bagyo dito, Mon, 'di ba? Tulpo. Yan. Uy, teka muna. Si Hurricane Melissa naman, yan, mas malakas pa daw yan kay Yolanda? Sa ngayon po, ayon po sa ating datos, ito po yung pinakamalakas na data, pinakamalakas po natin bagyo ngayon taon. Pero patuloy po natin tinitingnan, pero mukhang kasing lakas din po siya ni Yolanda. Kasing lakas siya ni Yolanda. Oo. Category 5, oh? Opo. Oo. Pero kasi mas open ang Jamaica, kaya mas matindi damage doon, di ba? Yes po, opo. Oo. Tsaka mas maliit na island ang Jamaica. Tama po. Kasi kaya nga daw Jamay eh. Hindi, isama natin sa ating dasal ang mga taga Jamaica. Ha? May mga Pilipino kaya doon. Di ba? Yes po. Oo, sige. Ma'am Chanel, maraming salamat. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo, Sir Angel. Si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Ayun, at least hindi pala galing sa Pilipinas yung nanalasa sa Vietnam. Ibang bagyo yun. Oo. Yung LPA na nanggaling dito, doon tumuloy, pero LPA nung tumama. Hindi ho siya bagyo. Ha? Ayan. Sa lahat to ng mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, ilagay sa ating mga emergency kit, o dili kaya for household use. Family 70% isopropyl yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved cologne. Ayun ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reach book na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Happy birthday muna kay Attorney Judito Angelo Tadeo. Ayan, the pride of Dagupan. Binabati ka, Attorney Jude. Binabati ka, Attorney Jude, ng mga mapitagan. Class 80 ho ng PMA. Attorney Jude Tadeo, happy birthday. Kasama na natin ngayon si Mayor Joseph Ranyola ng Center for National Budget. Kung yung natatandaan, itong nakalipas na linggo, nakausap na rin natin siya. Pinadala niya sa atin yung listahan ho ng mga flood control at saka mga farm to market road projects. Yun ho naman nakapost na rin ho sa website ho ng DCRS. Check nyo na lamang ho doon. Pero mamaya ibibigyan namin kayo ng rundown. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Umaga, Congressman. Masaya ka na dun sa pagbabago ngayon sa pondo ng DPWH? Kasi ito yung sinasabi mo. Dati pa, sabi mo, ang laki-laki, ang dami-dami, ang dami na pupunta sa program. Tapos may mga double, may mga triple allocation, di ba? Ngayon nag-materialize na. Sapat na ba yung nakita ho ninyong pagbabago, Mayor? I think mas komplikado ang ating hinaharap sa 2026. Mas naging komplikado? Ayan. Alam mo, ang 2026 ay preparasyon pa yan sa mga nakaraang mga opisyalis ng DPWH. So, sa nakikita ko, dahil problematic. Teka. Sandali, Sir JR, ha? Putol-putol yung linya ni JR, Bakit pagka nakausap natin si Mayor Ranyola, napuputol po, pangit lagi yung signal natin, parang may tumututol na madiscuss to ng maayos, Ayan. Sir JR?
Teka, pakiayos nyo nga, paki-establish yung linya ni Sir JR. Ano daw po ang sagot sa mahiwagang tanong? Sinabi ko na ho kanina, di ba? Kaya nga binigay ko yung di ba? Yung ibinigay ko na yung electric cabinet, di ba? Electric cabinet. Yung isa doon ay Wi-Fi router. Ang tamang sagot ay Wi-Fi router na isinisilid sa electric cabinet. Ayan, nadali po yan ng isang taga Mindoro. Congratulations. Doon ho sa winner natin kanina. Saan ba yun? Ayun. So, si Rhea Hey Balbaboko ng Pinamalayan Oriental, Mindoro. Mahirap bigkatin yung kanyang pangalan eh. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Establish muna natin ating linya kay Mayor JR Ranyola. Si Mayor JR po, bago pa siya tumakbong mayor ng isang town dyan sa Bohol, mahigit isang dekada ng pinag-aaralan ang national budget. Kaya nga taon-taon meron ho tayong talakayan na binibigay tungkol ho sa paano nga ba nakikita ang pag-abuso sa paglalaan ho ng pondo. Consultant din ho siya ng marami nating mga senador na ngayon po ay bumubusisi sa ating pambansang pondo. Biyahe namang South Korea ang Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting gaganapin bukas October 30 hanggang November 2. Ayon sa Department of Foreign Affairs spokesperson na si Angelica Escalona, ang partisipasyon ng Pangulong BBM sa naturang pulong ay nakasentro sa pagpapalakas ng economic interest ng bansa at pagpapaigting na ugnayan ng APEC members, ganyan din ang commitment ng Pilipinas sa mas bukas at mas maunlad na Asia-Pacific. Iginiit ni Escalona, may nakatakda ring 2 bilateral meetings ang Pangulo kasama ang mga business leaders sa priority sector ng bansa gaya ng manufacturing at semiconductors. Gayunman sinabi ni Escalona na sa ngayon isinasapinal pa ang plano hinggil sa mga naturang pulong. Magandang umaga, Pilipinas! Nasa 21 senador mula sa 24 ang naglabas na ng kanilang Statements of Asset, Liabilities and Net Worth o SALN. Una sa listahan, ang pinakamayamang senador ay si Mark Villar, may net worth na 1.2 billion pesos. Oo, kasi dati ang kanyang nanay ang pinakamayaman eh. Yan Pumapangalawa naman sa listahan si Senator Rapi Tulfo na may pinagsamang net worth ng kanyang asawa na 1 billion pesos mahigit. 1.05 yata eh. Ang pinakamahirap naman daw so far, base sa kanyang SALN na nagkakahalaga ng 18 million pesos ay si Senator Chis Escudero. Pero ang tanong nga nung iba kung 18 million, bakit nakabili siya ng $1 million worth na singsing para kay Hart? Ano ba yun? Content lang ba yun? Kasi pwede sabihin ni Chis ni Senator Chis, content lang yun bola-bola lang naman yun, naniwala kayo. Ayan. Kabilang din sa mga senador na naglabas ng kanilang SALN, sina Senator Bam Aquino, Pia Cayetano, JB Ejercito, Jingo Estrada, Bongo, Ping Lacson, Lito Lapid, Loren Legarda, Rodante Mercalota, Erwin Tulfo, Joel Villanueva, Camille Villar, Mig Subiri, Tito Soto III, Robin Padilla, Win Gatchalian, Rizon Tiberos at si Kiko Pangilinan. Sa kayon tanging sina Senator Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa at Amy Marcos na lamang ang hindi pa sa publiko ng kanilang SALN. Magandang umaga, Pilipinas! Pero maniwala ho kayo, hindi, ako mismo nung nandun ho tayo sa Congress, di ba? Kita natin yung listahan ng mga nagsumite ng SALN. Hindi rin ako makapaniwala Pero sabi naman ng iba, yung yaman daw nila ay nasa korporasyon. Nasa korporasyon nila, no ha? Hindi. Siguro bukas nga, tanongin nga natin yung mga dalubhasa. Paano nga ba ang pagdedeklara ng tamang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth? Ayan Pero sa totoo lang,
Ang dami din, di naman talaga nagsasabi ng totoo. Kasama na natin muli si Mayor Joseph Ranyola ng Center for National Budget. Ang sinasabi kanina ni Sir JR, itong 2026 budget, budget pa ng na binuo nung nakalipas na pamunuan. Ano, ha? Sir JR? Yes, good morning again. Ayan. So, you're saying na mas masalimuot ang ating kakaharapin next year? Yeah, definitely. Dahil unang-una, again, no, ang preparation sa budget for 2026, hindi naman talaga, in fairness, hindi naman talaga ginawa ng team ni Secretary Beans. Ito ay gawa pa ni, siyempre, ang controversial naman talaga dyan, at saka nagdala ng problema, I think, sa Public Works, si Yusik Cathy Cabral, no? So sa kanilang preparasyon, naririnig natin yung allocable at not allocable, no? Ang daming nang nalito. Ano ba yung allocable and not allocable? Yes. Ang allocable, siyempre, yung parte sa kanilang budget para sa leadership funds. Pagka sinabi mong leadership funds, yun yung anong tawag dito? Yun yung para sa mga congressman, para sa ating mga senador, at siyempre nakikialam din ang DBM at saka yung office ng executive secretary, no? On the other hand, yung not allocable, yun yung pinakamalaki na parte din sa budget na ina-address lang ang mga national roads, bridges, flood control, and yung basically yung tatlo. Okay. Yun yung non-allocable. Ibig sabihin, committed na yung pondong yan. Dahil pang-national ho yan. Pang-national. Yes. So, alam mo, nung yung ating national ngayon, lalo na sa roads and bridges, magugulat ka. Hindi na-realize natin na sa ginagawang konsepto ng planning ng ating DPWH, meron ka na makikita primary, secondary, at tertiary na mga roads and bridges. So, hindi ko nga maintindihan Hindi ko nga maintindihan, Sir JR, ano ha? Yes. May allocable, non-allocable, ano ha? Tapos may mga priority, secondary, primary, ano ha? Pero wala pa rin pondo, nawalan ang pondo para sa road repair, sa rehabilitation ng mga tulay. Kaya nagkawindang. So anong nangyari? Ang nangyari, again, dahil hindi na tayo nakakasunod, unang-una yung mga road or mga classification na kanila mga projects, no? Malalim na, no? Pangalawa, napakalaki na ho talaga ng budget ng public works na, can you imagine, in 2022, I can still recall ang budget ng public works was only 47 billion. 47 billion. And then, ngayon, this year, umakyat ka ng 1.1 trillion pesos. Trillion. So siyempre, ang pinag-usapan dati, isang libro lang yan, no? Isang libro sa lahat na tagaa. Ngayon, 4 na libro ang kapal-kapal yan. And the public works alone, napaka-kapal, napakadami, thousands na of line budget items. So, paano mo maintindihan? Paano natin anong tawag dito, masundan? Halimbawa na lang din. Ang
ang kanilang classification, halimbawa this year, anong tawag nito, ang General Administration and Support. This is for the pangsweldo. Is, anong tawag nito, 10 billion, no? And then, ang 13 billion, I'm sorry, yes. And then, ang support to operations, nasa 10 billion. Pagdating sa operations, 1 trillion 48 billion. Now, ang operations, meron silang tinatawag na 001, which is for the roads and bridges, na 290 billion. And then, meron pang sinatawag na 002, equally the same, mga 248 billion. And meron ka ngayon tinatawag na convergence na 504 billion. And to top it all, sa projects nila, meron pa silang 18 billion. So, with this alone, I'm sure yung nakikinig sa akin ngayon, hindi nyo na basta-basta masundan. No? So, anyway, yes. Sa 2025 yan, ano? 2025 budget, yung binabanggit mo ninyo, 2025 budget. So, you're saying, even with that figures alone, na nakakalito na nga, hindi naman talaga ganun ka-essential? Essential siya because, number one, we are talking here of asset preservation and then network development. Diba, naririnig natin, mga binalik ang asfalto ngayon. Essential yan, pero under quality, no? Tapos sa panila ng mga roads signages, sabayan pa nila ng mga solar lightings, no? So, tignan mo ang solar lightings kasama sa component. 200. When I was in Bohol, ang solar lights doon was something like 180,000 per post. Okay. Naririnig ko ngayon nasa 220 pala na kapag pinaka-highway malalaki. Can you imagine? And yet, as a municipality, kaya mong bilhin yan sa 60 to 70,000 only. Ano yung sinasabi na mga studs, yung mga no? Ang dami, yung mga... Okay. So, kahit gano'n ka laki ng pundo, kung puno naman yan ng corruption, so wala din quality. Yun ang ibig sabihin. Like for instance, anong tawag dito, sa 2025, ang deklarado na flood control, di ba? Oo. Nasa 384 billion more or less. So, alisin mo sa 1.1 yung 384, which means ang natira, kailangan pang i-monitor yun, because I'm sure marami din doon ang mga duplications, no? Marami din doon ang mga under quality, marami din doon siguro ang magiging cost. So, you're only talking here of one particular activity na meron sila. Yun pang flood control. Hindi pa nila napag-usapan itong si 001, which is for national roads and bridges. And again, doon din sa iba pang ginagawa nila. So you're saying you're saying Sir JR, kahit na may pagbusisi ng ginawa ang Kongreso, ang Senado, kinaltasan ang budget, still ang nandun pa rin yung duda nyo na balot pa rin ito ng surplus. Sa bagay, ang process of elimination, ang 800 billion nila, no? 880 billion for 2026, no?
binawasan na ng 250 din. So, sa flood control yon. So, process of elimination, mukhang eliminated na ang lahat ng projects. By the way, para malito talaga ang tao, ang flood control is not only classified in one bahay, no? May bahay sa national, meron pang bahay sa lokal, yung allocable. Mga more than 100 billion din yun. Kasama na yun sa 380 billion plus. Mabuo ang mataan. So, ibig sabihin, yung nakikita natin ng mga investigasyon ngayon sa flood control is just part of a bigger cake. Yes. Hindi pa, I am very, very certain na anong tawag dito, hindi pa nila nakikita yan. Considering also na ang kanilang pagbusisi at ang kanilang tinatrabaho galing pa sa 2022. Di ba? 2022, 2023, 24, and 25. So, 4 years ang gusto nilang makover. Oh, sus ko. Kaya na, para talaga mas makomplicated pa yung gustong gagawin ng ating national government, which is very, very correct also. Kung ang pinag-usapan natin ay 380 billion lang sa 2025, how much more kung babalikan mo ng 2024 na 350 billion, 281 naman sa 2023, at 212 billion naman sa 2022. Ito pa lang. Pagsama-sama mo ito. This is already 1.2 trillion pesos. Nananggaling ho sa buwis ng taong bayan at nanggaling sa ating mga inutang. Teka muna, Sir JR, ano ha? Okay, flood control yan. Ito ho naman yung listahan para makita lang, para may idea lang ho sila. Ito ho naman ang listahan ng mga farm to market roads for 2025, 2024 to 2025. Sir JR, ano ha? Yes. Okay. Tingnan ho ninyo sa website po ng DCRH, may specific allocation, tapos kung saan yung mismong lugar, ano ha, at ano yung title. Para makita ho ninyo diyan, magpapatulong ho kami sa inyo na mag-validate kung ito bang mga farm to market roads na ito nagawa o hindi, ano ha? Kung wala, i-validate natin para maisambinti natin kasi nilaanan ho ito ng pondo for 2025. Ayan ha. Okay. Congressman, mawalang galang pero sabi na po kayo, hindi ko kayo na intindihan. But basically, as sinasabi nyo, farm to market roads. No? Yes. I'm helping your team. Nag-share ako sa inyo ng 2025 list of farm to market roads, no? Yes. And kung klaro pa sa inyo, willing naman po ang Center for National Budget na mag-share pa rin for other aspekto ng mga projects galing sa national government. Yes. Okay. Anyway, may mga kinakausap na tayong mga nasa academe, mga educational institution para tutulong sa atin for validation, Mahirap kasi kung galing sa LGU dahil malamang kasabwat din yung LGU eh. Okay. Pero pwede ba itong mga institution, pwede ba silang mag-request sa inyo ng kopya nitong mga farm to market roads na ito? Ha? Definitely, lalo na kung makapag-organize tayo ng parang tulong sa ginagawa ngayon ng ating mga responsible officials, no? There is really a need na ang ating mga CSOs, NGOs, no, na willing talagang tumulong, parang parallel tayo pagtulong. Ang atin lang is to identify the projects from the 16 regions, no? At saka lahat ng mga district engineering office. Yun sana ang maganda para
mas mas matutukan. Like, for instance, anong tawag nito? Region 7 na lang. As an example, Region 7. Ang pera na nandoon na from the 1.2 trillion, nandoon almost 80 billion pesos. 80 billion pesos. So, I hope na makita natin ang province of Bohol, nasa mga almost 12 billion, ang province of Cebu na nasa sa 52 billion, at saka sa Negros Oriental na 12.5 billion. Now, since ang pangarap or ang wish ng ating national government is to go back, no, to determine the 2022, 2023, 2024, at 2025, meron tayong specific na mga items sa flood control for those specific years. So, pagka may grupo tayo na willing sa isang region, tapos i-translate natin into provinces para mas madaling makita to the lowest organization ng DPWH, which is the District Engineering Office, medyo siguro mas practical yun. Dahil kung matulungan talaga tayo, ang Bohol, for instance, merong 3 district engineering offices at ang Cebu merong 8. Ang Negros Oriental, although sa panibago, meron na yan sila bagong region, pero susundan muna natin dahil yan ang composition from 2022 dahil kasama pa rin ang Siquijor. Okay. Although ang bago ngayon, Bohol and Cebu lang, but for purposes of talagang making it more reliable at saka apples to apple, dapat sundan muna natin yung old structure nila. Ano yung email? Ano yung email address na pwede nilang padalhan ng request sa Sir JR? CNB 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 anong tawag nito at gmail.com CNB at gmail.com or they can call us at 0915 66-99-421 para sigurado. 421. 0915-6699-421. Ayan, okay. Yes. Siguro i-text na lang, wag na tawag para hindi kayo dagsain ng calls, ano ha? Text na lang, message para doon sa mga gustong mag-request ng listahan. Ayan ha? Oo. Yes. Sige. Attorney. Congressman, maraming salamat. I really hope na makuha natin ang interest ng ating mga stakeholders, tapos magkaroon din ng interest to pursue, to help the government in determining muna, no, or identifying sa lahat ng projects sa 4 years ang gustong trabahuin, no? Dahil ang ano kasi para mas mapabilis at siyempre para makita talaga gaano ka-extent ang damage sa lahat ng ginagawa. At saka hindi lang sana flood control, sa lahat na ng mga proyekto at programa ng DPWH. Sige. Yes, Congressman. Okay. Sige. Daghang salamat, Sir JR, ha? Thank you. Okay. Salamat po. Si Ginoong Joseph Ranyola po ay dating mayor po ng Hagna, Bohol. Hindi niya na nga tinapos yung kanyang termino, para bumalik sa pagbusisi sa national budget nung makita niya na matindi na ang pag-abuso sa ating national budget. Ulitin ko CNB, Center for National Budget yun. CNB at gmail.com o dili kaya mag-message kayo sa 0915-6699-421.
0917-622-9421. Kung gusto nyong makakuha ng listahan nung pong lahat ng mga farm-to-market roads at flood control projects na nakasama ho sa GAA sa General Appropriations Act. Maganda umaga, Pilipinas! TUCP nagpahayag ng pagdismaya sa manoy mabagal na pagpapanagot sa mga politiko at mga personalidad na sangkot sa manumalyang flood control projects. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez, RH5 Bal. Kuya Angel, napapagalan ng Grupong Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa tinatakbo ng mga investigasyon sa anilay walang napapanagot na anomalya sa flood control project. Ayon kay TUCP spokesman Carlos Miguel Oñate, sa kabila ng mga binulgar na mga pangalan ng mag-asawang Diskaya, dating security consultant Orly Gutierrez at iba pa sa nakalipas na mga pagdinig sa Senado, ay wala pang linaw na may malalaking taong mapapanagot dito. May nabanggit na ani ang mga ilang kongresista, mga senador, maging dating undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas na si Terence Calatrava. Pero hanggang sa usapin pa lamang ani ng case build-up ang nagagawa rito. Paliwanag ni Oñate, dapat na kumilos ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bago ang November 30 kung kailan nagkakasa ng malawakang pagkilos ang iba't ibang grupo. Hindi na aniya nila kayang manahimik, lalo pat sa survey ay mismo ang taong bayan nang naniniwalang talamak at malawak ang korupsyon sa gobyerno. Gihit ng TUCP, dapat patunayan ni Pangulong BBM na hindi selective justice ang investigasyon sa flood control project scandal dahil ang tunay na katarungan ang hinahanap ng bawat isang Pilipino. Ako si Bal Gonzalez, DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Maganda umaga, Pilipinas! Oo, at saka magugulat ka, di ba pinagsumiti sila ng SALN? Makikita din kaya doon yung mga kinita ng mga politiko sa mga road opening? Di ba? Ang dami kayang yumaman dyan, mga senador, mga congressman. Oo, halimbawa, itong daan na to, itong area na to ay i-develop. So, biglang magkakaroon ng road opening dyan. At the expense of the taxes of Filipino people. Oo. Sino-sino ba yung mga... sige, sampulan natin. Region 3 for example. Sana malaman kung gaano karami yung mga road opening na nangyari dyan. Na ang nakinabang ay mga nepo babies na ngayon ay senador o kaya ay congressman. Ayan, Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang word of the day para ngayong araw na ito ay hurricane. Hurricane, parang yung hurricane na Melissa na nananalasa ngayon dyan sa Jamaica. At ang ating lokasyon ay... Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Si Sherwin Alparo at ang kanyang tropa ay nandyan sa barangay Kalawaan, Pasig City. Diyan sila mamimigay ng pera at regalo. Maganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 5. Umaga, Pilipinas! Alas 5:45 ang oras sa buong kapuluan. Iginit ng isang dalubhasa sa forensic accounting na dapat na ituring na executive ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC bilang isang systematic safeguard at hindi dividend machine. Kasunod ito ng pagre-remit ng mahigit 117 billion pesos na pondo mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation patungo sa Bureau of Treasury noong 2024 kung kailan dapat mas lasong pinatatag ang institusyon.
Ayon po sa paliwanag ni Val Villanueva, dalubhasa sa forensic accounting, hindi dapat hinayaan ng PDAC na simutin ang kanilang pondo nang walang konsultasyon sa publiko. Ang naturang hakbang kasi niya ay nangyari ilang buwan lamang bago niluwagan naman ang batas sa pagdodoble ng maximum deposit coverage mula 500,000 ginawang 1 milyong piso per depositor noong March 2025. Sabi ni Villanueva, may tuturing na self-inflicted fragility ang kombinasyon ng pagsingit ng mas mataas na coverage habang pinababa naman ang asset base ng PDIC o Philippine Deposit Insurance Corporation. Yun po yung sumisiguro sa ating mga deposito sa mga bangko. Sa ulat ng PDIC, bumaba ang kabuang assets nito ng 18% noong 2024 o humigit kumulang 278 billion pesos matapos kunin ang 107.2 billion pesos ibinigay sa General Appropriations Act at karagdagan pang 10.7 billion pesos na dividendo na kinuha rin. Sa kabilang banda, ang pagdoble naman ng maximum deposit insurance coverage ay nagpapakita ng mas mataas na posibleng pananagutan para sa PDIC kung sakaling may bangkong malugi. Dahil dito lumutang ang pangamba ng mga depositor na sa halip na maging ligtas ang kanilang deposito sa pamamagitan ng PDIC, baka mas lalong malagay ito sa alanganin. Yan ang tinatawag nilang fiscal management. Di ba? Hindi pa nakontento doon sa pangungutang. Talagang gusto pang sairin pati pondo ng PDIC. Maganda umaga. Ay, sus, may buhay talaga to. Teka nga, mamalengke na lang muna tayo. May palengke report mula sa Bagong Mario, si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Ay, buntag Kuya Angel. Meron ding palengke palang malabalintawak itong mga presyo dito ngayon sa Bagong Mario kay Jen. Dahil ikumpara doon sa mga presyo kahapon, abay halos sa 20 to 40 pesos yung binaba ng gulay dito. Itong ampalaya nasa 100 to 110 bawat kilo. At ang kalabasa 50 pesos din itong kilo ko gel. At 100 o 90 to 120 itong kamatis. Yung malilit naman na sariling ani galing ng Besia, mabibili mo lamang ng 70 pesos. Ang labanos bumaba rin ng 90 pesos. 60 pesos to 90 sa talong, luya 140. Ang sibuyas naman ay 140, yung bawang 110. At yung sayote, balik sa 60 pesos, 80 pesos sa repolyo, abang 180 naman sa carrots. Yung siling labuyo, bumaba ng 220. Ang siling panigang 90 pesos, ang siling bacopa o bill pepper ay 200 pesos. Bumaba rin ng 90 pesos ang pechay bagyo, 100 sa pechay Tagalog. Habang itong patatas naman ay bumaba ng 90 to 120 pesos. Bagyo beans, 60 pesos. Itong broccoli imported ay 240. At ang kensay naman ay bumaba ng 400 pesos sa bawat kilo. Bababa rin yung presyo ng manok, 190 bawat kilo. Yung baboy, ang polcha, ang giniling, 300 pesos. Ang pata, unahan at tulihan, parehas 320 at 360 naman ang liempo. Nanatiling iisang presyo, ang presyo ng kambing sa mga palengke, 500 pesos. Habang yung presyo naman ang baka, 450 pesos pa rin yung bawat kilo. Pero ang isda ko gel, nanatiling mataas ang presyo. Dahil 340 ang bangos galing Tagupan at 300 to 300 naman yung maliliit. Ito yung galing naman ng Bulacan. Ang galunggong 320, yellowfin 260, pusit 180, yung shrimps 180 to 460. At tilapia 100 to 130, espada 400, yung bisugot tunay 260, lapu-lapo 240 hanggang 450. Salay-salay naman 260 pesos. Sa presyo ng bigas ko gel, ito makikita natin yung mga bigas dito. Merong 37, 39, 40, 42. Merong 52 at patas ito hanggang 70 pesos bawat kilo. Ito yung Japan rice. Yung red rice, 60 pesos. Habang itong dinurado, 80 pesos bawat kilo. Sa presyo na malagkit, 80 pesos pa rin hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan, Kuya Jel, ating price monitoring report mula pa rin dito sa Bagong Baryo, Caloocan. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Edwin.
umaga, Pilipinas. Pero ito, lahat ng price increase na. Tangerine chocolate po, produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po yan sa 0919-0955-935. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na po sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-0955-935. Ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, pagbabalik kayo ng Pilipinas, huwag na hong bumili ng imported dahil meron ho tayong tangerine chocolate gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas. 9 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Ang umaga, Pilipinas. 4 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Nananakit naman yung kasukasuan, nagkaka-wrinkles, sumihina bang kalamnan? Epekto yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultraplex, isang health drink mula sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosagreen para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming Deezer H mini component. Kaya, kinig na! Sa Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Sherwin, go, go, go! Yes, Sir Angel, oras na nga ng relyebuhan dahil kayo magre-relyebo na rin ng 2x2. Etong brown race taxi na nakabanggit sa may Kalawaan sa Pasig City, biglang lumapit sa akin yung driver na magpapalitan na ng relyebo. Tatay, pangalan mo? Richard Lubaton. Tatay Richard, palagi kang naka-disarray sa iyong taxi. Opo. Kaya naman, tignan mo, yun, ang lakas-lakas ang kanyang taxi. Tapos yun, nakatune in sa DZRH. Dahil nakatune in ka sa DZRH, sino paborito mga announcer tuwing umaga? Si Angelo Palmones. Kuya Angel Palmones, ito meron kang 1,000 pesos. Salamat po. Dahil, di ba, yan, Dagdagan yung boundary, ha? Oo, siya yung outgoing. Opo, yung may partner ako na incoming ngayon, yung kasama ko sa taxi. Ayan, oo. Ito naman yung incoming, Kuya Angel. Pangalan mo? Jonas Formento po. Ano yan, dire-diretso na kayo nakatune sa DZRH. Ay, palagi po. Lalo na kay Angelo Palmones. Paano yan, Kuya Angel? Ayan, oo. Bigyan mo t-shirt. Bigyan mo na rin 1,000. Bigyan yung 1,000 pesos! Salamat po, Angelo Palmones. Ayan, okay, sige. Merry Christmas po. Ayan. Yun ang swerte, pero mo, kambal na relyebo, tignan mo magkasunuran din yung panalo. At ano yung word of the day natin ngayong araw? Hurricane, dahil dyan nakuha nyo rin ang DZRH mini component. Yan meron kayong mini component. Yan, nakasunin niya sa DZRH. Plus meron pang DZRH, Noche Buena Basket at DZRH t-shirts. Yan para sa inyo dalawa. Ano masasabi niyo sa DZRH? Maraming salamat po kay Angelo Palmones sa DZRH. Ganun din po ako. Maraming salamat sa DZRH. Ayan. Nangopya na lang ng sasabihin. Sinabi na kasi ng isang lahat. Ayan, sige. Kung nais mo na lang ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod natin sa DZRH. Pasko Panalo Promo. Aris number 6, Sherwin Batao Faro, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Samantala, AFP pinagana na ang bagong strategic command. Report mula kay Edgel Parosa, RH52. Edgel, go! Kuya Angel, nagtatag ng bagong military command ng AFP na magsisilbing strategic hub ng intelligence, operation
operations at civil-military function para sa mas mabilis na pagtugon sa mga nagpapagong hamon. Ito ay ang Armed Forces Strategic Command na formal na ngang pinagana sa pangunguna ni Major General Fabian Pedregosa ng Philippine Air Force. Sa seremonyang isinagawa sa Camp Aguinaldo, binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browder Jr. ang tungkulin ng unit laban sa mga modernong security challenge gaya ng cyber threat at misinformation. Maliban dito, isusupervise din ng Strategic Command ang mga aktibidad ng sundalong Pilipino kasama ng mga kalyado tulad na lamang ng mga joint exercise. Bago ang Strategic Command, una nang inactivate ng AFP sa ilalim ni General Bronner ang Intelligence Command at AFP Cyber Command. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Susunod ang 2x2 sa ACS Balita, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Lao Tzu, isa pong Chinese philosopher. Ang sabi niya, those who are right do not argue. Those who argue are not right. Isang minuto na makalipas ang ACS sa umaga. This time check is Umaga, Pilipinas. ISO